Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng aklat ni Propeta Hagay, una at ikalawang kabanata. Nang ikalawang taon ng pagiging emperador ni Darius ng Persya, noong unang araw ng ika-6 na buwan, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Hagay. Ang mensahe ay para sa gobernador ng Huda, si Zerubabel na anak ni Shealtiel, at para sa punong pari, si Joshua na anak ni Jehozadak. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat kay Hagay, sinasabi ng mga taong ito na hindi ito ang tamang panahon para muling itayo ang templo. Pagkatapos, ibinigay ng Panginoon ang mensaheng ito sa mga tao sa pamamagitan ng propetang si Hagay. Bayan ko, bakit kayo naninirahan sa maayos na mga bahay, samantalang ang aking templo ay naguguho? Hindi ba ninyo nakikita kung ano ang nangyayari sa inyo? Nagtanim kayo ng maraming butil, ngunit kakaunti ang naani ninyo. May pagkain kayong makakain, ngunit hindi sapat para mabusog kayo. May alak kayong maiinom, pero hindi sapat para malasing kayo. Mayroon kayong damit, ngunit hindi sapat upang painitin kayo. At ang taong nagtatrabaho ay hindi kumikita ng sapat upang mabuhay. Hindi ba ninyo nakikita kung bakit ito nangyayari? Ngayon ay umakyat kayo sa mga burol, kumuha ng mga tabla at muling itayo ang templo. Kung magkagayon ay malulugod ako at sambahin gaya ng nararapat. Maraming ani ang inyong inaasahan, ngunit maliit lang pala. At nang iuwi ninyo ang ani, binawian ko ito ng hangin. Bakit ko ginawa ito? Sapagkat ang aking templo ay gumuho, habang ang bawat isa sa inyo ay abala sa paggawa ng kanyang sariling bahay. Kaya naman walang ulan at walang tumutubo. Nagdala ako ng tagtuyot sa lupain, sa mga burol nito, sa mga taniman ng butil, sa mga ubasan at sa mga taniman ng olibo. Sa bawat pananim na ibinubunga ng lupa, sa mga tao at hayop, sa lahat ng bagay na sinusubukan ninyong palaguin. At si Zerubabel at si Joshua at ang lahat ng tao na bumalik mula sa pagkatapon sa Babylonia ay ginawa kung ano ang iniutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Natakot sila at sinunod nila ang propetang si Hagay, ang sugo ng Panginoon. Pagkatapos ibinigay ni Hagay ang mensahe ng Panginoon sa mga tao. Ako ay sa inyo, iyan ang aking pangako. Pinasigla ng Panginoon ang lahat ng gumawa sa templo. Si Zerubabel ang gobernador ng Huda, si Joshua ang punong pari, at ang lahat ng taong bumalik mula sa pagkatapon. Sinimulan nilang gawin ang templo ng Panginoong makapangyarihan, ang kanilang Diyos. Sa ika-24 na araw ng ika-6 na buwan
na ikalawang taon ng pagiging emperador ni Darius. Nang ika-21 araw ng ikapitong buwan ng taon ding iyon, muling nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Hagay. Sinabi niya kay Hagay na magsalita kay Zerubabel ang gobernador ng Huda, kay Joshua ang punong pari at sa mga tao, at sabihin sa kanila, mayroon bang sino man sa inyo na nakakaalala pa kung gaano kaganda ang templo noon? Ngunit ngayon, huwag paghinaan ng loob sino man sa inyo. Gawin ninyo ang trabaho dahil kasama ninyo ako. Nang lubas kayo sa Ehipto, nangako ako na lagi ko kayong sasamahan. Kasama ninyo pa rin ako, kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal ay yayanigin ko ang langit at ang mundo, ang lupa at dagat. Aking ibabagsak ang lahat ng mga bansa, at ang kanilang mga kayamanan ay dadalhin dito, at ang templo ay mapupuno ng kayamanan. Akin ang lahat ng pilak at ginto ng mundo. Ang bagong templo ay magiging higit na kahanga-hanga kaysa sa dati, at doon ko bibigyan ang aking mga tao ng kasaganaan at kapayapaan. Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay nagsalita. Nang ika-24 na araw ng ika-9 na buwan ng ikalawang taon ng pagiging emperador ni Darius, muling nagsalita ang Panginoong makapangyarihan sa lahat kay Propeta Hagay. Sinabi niya, humingi sa mga pari ng pasya tungkol sa tanong na ito. Ipagpalagay na ang isang tao ay kumuha ng isang piraso ng inilaan na karne mula sa isang sakripisyo at dinala ito sa isang tupi ng kanyang damit. Kung hahayaan niyang dumapo ang kanyang balabal sa anumang tinapay, lutong pagkain, alak, langis ng olibo o anumang uri ng pagkain, gagawin din ba nitong banal ang pagkain iyon? Nang itanong ang tanong, sumagot ang mga pari, hindi. Pagkatapos ay tinanong ni Hagay, ipagpalagay na ang isang tao ay nadungisan dahil sa siya ay humipo ng isang bangkay. Kung hinawakan niya ang alinman sa mga pagkain ito, madudumi rin ba ang mga iyon? Sumagot ang mga pari, oo. Pagkatapos ay sinabi ni Hagay, sinasabi ng Panginoon na gayon din ang bagay sa mga tao ng bansang ito at sa lahat ng kanilang ibinubunga at ang lahat ng kanilang inihahandog sa altar ay nadungisan. Sinabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nakikita kung ano ang nangyari sa inyo? Bago ninyo simulan ang muling pagtatayo ng templo, pumunta kayo sa isang tumpok ng butil na umaasang makakahanap ng 20 busyel, ngunit magkakaroon lamang ng 10. Pumunta kayo upang kumuha ng 50 galon ng alak mula sa isang kawa, ngunit 20 lamang ang makikita ninyo. Nagpadala ako ng nakapapasong hangin at granizo para sirain ang lahat ng sinubukan ninyong palaguin,
ngunit hindi pa rin kayo nagsisi. Ngayon ay ika-24 na araw ng ika-9 na buwan, ang araw kung kailan natapos ang pundasyon ng templo. Tingnan kung ano ang mangyayari mula ngayon. Bagaman wala nang butil na natira, at ang mga ubas, mga puno ng igos, mga granada at mga puno ng olibo ay hindi pa namumunga, ngunit mula ngayon ay pagpapalain ko kayo. Sa araw ding iyon, ika-24 ng buwan, binigyan ng Panginoon si Hagay ng pangalawang mensahe para kay Zerubabel, ang gobernador ng Huda. Aking yayanigin ang langit at lupa at ibabagsak ang mga kaharian at wawakasan ang kanilang kapangyarihan. Aking ibabagsak ang mga karo at ang kanilang mga tagamaneho. Ang mga kabayo ay mamamatay at ang kanilang mga sakay ay magpapatayan. Sa araw na iyon ay kukunin kita, Zerubabel na aking lingkod, at itatalaga kita upang mamuno sa aking pangalan. Ikaw ang pinili ko. Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay nagsalita. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong isaalang-alang ang iyong mga pamamaraan. Kabayan, natatandaan mo ba kung kailan mo huling binasa ang aklat ni Propeta Hagay sa banal na kasulatan? Sa totoo lang, ako, hindi ko na matandaan. Kung sa bagay, 38 talata lang naman ang aklat ni Propeta Hagay. Pwede sigurong maglaan ng panahon para dito. Kung sakaling mahanap mo ang oras, hanapin ang salitang isaalang-alang. Pagkakaintindi ko, mga 4 na beses itong dumaan. Basahin natin ang unang kabanata ng aklat ni Propeta Hagay, mga talata 5 at 7 na susulat dito. Hindi ba ninyo nakikita kung ano ang nangyayari sa inyo? Hindi ba ninyo nakikita kung bakit ito nangyari? Ganon din naman, basahin natin ang 2 kabanata ng aklat ni Propeta Hagay, mga talata 15 at 18, nasusulat dito. Sinabi ng Panginoon, hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyari sa iyo? Bago mo sinimulang muling itayo ang templo. Ngayon ang ika-24 na araw ng ika-9 na buwan, ang araw kung kailan natapos ang pundasyon ng templo. Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni Hagay sa mga Israelita na bumalik mula sa pagkatapon. Sa katunayan, sinabi niya, pag-isipan ninyo ito. Basahin natin ang ika-6 na talata ng unang kabanata sa aklat ni Propeta Hagay. Sinasabi dito, nagtanim kayo ng maraming butil, ngunit kakaunti ang naani ninyo. May pagkain kayong makakain, ngunit hindi sapat para mabusog kayo. May alak kayong maiinom, pero hindi sapat para malasing kayo.
mayroon kayong damit, ngunit hindi sapat upang painitin kayo. At ang taong nagtatrabaho ay hindi kumikita ng sapat upang mabuhay. Kaya inutos ng Panginoon na muli nilang itayo ang kanyang templo. Basahin natin ang 8 talata ng unang kabanata ng aklat ni Propeta Hagay. Sinasabi dito, "Ngayon ay umakyat kayo sa mga burol, kumuha ng mga tabla at muling itayo ang templo. Kung magkagayon ay malulugod ako at sambahin gaya ng nararapat." Nangako ang Panginoon na kapag sumunod sila, ang kanyang pagpapala ay babalik. Basahin natin ang 13 talata ng unang kabanata ng aklat ni Propeta Hagay. Sinasabi dito, pagkatapos, ibinigay ni Hagay ang mensahe ng Panginoon sa mga tao. "Ako ay sa inyo, iyan ang aking pangako." Kabayan, ang mensaheng iyon ay angkop din sa atin sa kasalukuyang panahon. Kapag ang lahat ay tila nagkakamali, ang unang hakbang sa paglutas ng ating mga problema ay maaaring ang isaalang-alang ang ating mga paraan. Hindi lahat ng problema natin ay kagagawa natin. Ngunit kapag dumarating ang mga paghihirap, matalinong isaalang-alang ang ating mga paraan. Gaya ng mga tao noong panahon ni Hagay, maaari nating makita na ang ating pagsuway ay humahadlang sa pagpapala ng Diyos. Napakaraming problema ang dumarating sa atin dahil sa kaibuturan ng paghihimagsik, inggit, pagkamakasarili na sinusubukan nating itago. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo, at tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng aklat ni Propeta Hagay, unang kabanata, 7 talata. Hindi ba ninyo nakikita kung bakit ito nangyari? Ganon din, kabayan, iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang paraan ng pagsunod ay ang tanging paraan ng pagpapala. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.